Pinili raw nitong si Hazel na tuldukan na ang higit isang dekada niyang relasyon sa kanyang jowa na si Mark. Ang problema raw po kasi mga kapatid, hindi naman dahil sa may nagloko sa kanilang dalawa o merong lumandi sa isa sa kanila. Wala hong nagkamali. O ang problema, sa loob pala ng mahigit isang dekadang relasyon nila, magkaiba ang kanilang relihiyon, ang kanilang paniniwala. Mahirap po para kay Hazel ang paghiwalay nila dahil wala naman daw ni isa sa kanila ang mga handa kasing magkompromiso para maisalba yung kanilang relasyon. Si Kaizel pala. Ayan, si Kaizel ayaw. Ayan, si Mark ayaw din. O hindi rin pwede. Hindi natin alam kung personally ayaw nila o yung mga taong nakapaligid sa kanila ay hindi rin pumapayag, 'di ba, na magbibigay doon sa isa. Pero eto, kausapin na nga po natin mula sa Coronadal, South Cotabato, si Kaizel o Kazel. Magandang tanghali sa iyo. Hello po. Magandang tanghali. Ano ba, Kaizel o Kazel? Hazel po, Hazel. Ayan, Kazel. Ayan, thank you, Kazel, ha? Ay, nako, sayang naman yung almost, more than a decade na relationship ninyo. Oo nga po eh. Mm. Sa pag-uumpisa pa lang nung relationship ninyo, syempre, sa mga unang buwan, kinikilala nyo na yung isa't isa. Sino yung pamilya, sino yung mga kaibigan, sino ba mga common friends natin. Of course, napag-usapan nyo na rin yan na ano bang religion mo? 'Di ba? Hindi nyo ba napagplanuhan yan at bakit nagtagal pa ng ganyan katagal kung hindi rin pala magkakabigayan in the end? Actually po, kasi napakabata pa namin that time. So parang yung marriage, yung parang ganun po, wala pa po sa vision namin that time. So talagang parang hindi lang namin muna yung isip yun. Parang feel lang po kami that time. Kazel, medyo... Napakabata pa po namin when I was like, Kazel, sorry. Medyo lumalabo lang yung linya natin. Naka-speakerphone ka ba? yes po, opo. Oo. Baka pwedeng medyo lumapit-lapit tayo doon sa mouthpiece para mas malinaw na narinig ka Ayan. namin. Medyo umi-etcho-etcho. Oo, umi-echo-echo eh. Opo, ayan po, better po ba? Yan, Sorry. better na yan. Better na yan. Ano yung sabi mo, nung nag-umpisa yung relationship ninyo, well, batang-bata pa kayo, hindi nyo pa masyado na plano, hindi nyo pa masyado na pag-usapan yung difference nyo sa religion. Tama ba? Yes po, tama po. Okay, go ahead. Tuloy ang kwento. Yes po, parang yun nga, actually, honestly, sa first namin, hindi in-admit na yung religion. Hindi namin napag-usapan. So later part na po kasi yun, like, nung naging kami talaga. Pero nung nagkaligawan, hindi niya na-mention about the religion. Oo. So ayun po. Syempre meron kayong mga merong mga days of worship, 'di ba? In a week. Bawat paniniwala naman, hindi ba kayo nagtataka o hindi ka ba nayayaya niya? O siya, niyayaya mo naman, halika, sama na nung mga sumunod ng buwan na mag-on kayo. Wala po, hindi po. Wala kumbaga. Pagka araw ng simba. Nasa later part na nung relationship na nag-aaya-aya. Pero talagang his family was inviting me, pero parang never pa po talaga ako nakapasok sa kanya. Okay, so nag-iimbita naman pero hindi ganun kahigpit at inakala nyo na hindi naman ganun magiging problema in the future. Kaya tumagal. Ilang exactly taon na magkasama kayo? 11 years po, 11 years. Then, niligawan niya kasi ako for more than a year. Kaya parang yung getting to know things, medyo mahaba. Mahaba din. Oo, ang haba ng ligawan, ha?
Oo, in fairness, ha, Hazel. Ang haba Opo. matyaga din itong si Mark. Oo, para makuha yung oo mo. Hindi na katulad ng mga ligawan ngayon, instant ngayon eh, no? Oh, ilang buwan lang, ilang Oo. linggo lang. Oh, hindi naman sa lahat. Meron pa rin yung mga katulad nung panahon natin, panahon namin, panahon nila Hazel, 'di ba na nagtatagal ang ligawan. Well, it must have been true love na nga. Pero gaano, ayan na, meron ba mga nakapagsabi sa inyo nito ng, sabi mo nga, naiimbitahan ka dun, hindi ka nakakapunta? O kaya naman siya, iniimbitahan mo ba na sumama nga sa inyo, hindi nakakapunta? Meron na ba medyo bumubulong-bulong sa paligid na kaibigan o kaanak nyo kaya na, naku, mukhang magiging problema natin yan in the future? Actually po, yung mother niya po talaga, Mm. yung very open about kung gano'n, yung parang magpapa-convert. Yung mother niya yung always nagpo-convince sa akin. So, Mm-mm. ayun po. Siya never naman po siyang namimili. So, talagang it's on my free will kung gusto ko ba daw or hindi. Mm. Paano? Nagtatanong kung gusto mo or hindi. Yes, opo. Okay. Papaano yan? Sumagot ka ba? Opo, alam niya naman na ako actually, alam niya naman ako na talagang hindi sure ako okay. Sorry. Hazel, yung linya mo ulit na gugulo. Lumalayo ka yata ulit. Mm. Sir, sorry, nagko-call po kasi through messenger. Sorry. Mm. Okay. Ayan, ayusin natin muna yung linya ni Hazel para mas malinaw. Pero yun nga yung iniwan niya sa atin, ini-invite consistently itong si Hazel ng nanay nga nitong long-time boyfriend niya na si Mark. Nga lang, hindi na memuwersa pero lagi nagpapaalaala. Ngayon, yung tinanong ko sa kanya, sumagot ka ba? O kung opo o pasensya na po, hindi po. At kung ang naging role nung sagot na yon doon naman sa plano na nila mismo nitong si Mark na ano ba, magpapakasal na ba sila, magtutuloy sa kanilang relationship kasi nga tinapos mga kapatid yung 11 years na ligawan. At nawala namang wala raw lokohan, walang ibang mga nangyari. Sige, ayan. I-shoutout muna natin mga nakakatutok sa atin ngayon. Sina Camille, si Ate Erna, si Ate Pinky, at si Ate Tessie. Fernando mula sa mga nagpapalamig-lamig muna sa Novotel habang nakatutok dito sa atin sa programang H2H Heart to Heart with Kuya Teban. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, nandiyan na ba si Hazel? Ayan maganda na marinig natin. Ito na lang ba talagang dalawa? Hazel and Mark ang nagdesisyon na mukhang magiging problema ito. Huwag na nating ipilit. Pero ang hirap nun almost 11 years, imagine, ng buhay mo. Na inakala mo na makakasama mo na ang taong ito pero nga sa mukhang sa dahilan na mukhang hindi magkakabigayan pagdating doon sa pag-iisang dibdib sa kung kanino o kung saan na paniniwala ang susundin natin bilang mag-asawa ay wag na lang. Wag na lang nating ituloy ito. Diyan ka na, dito ako. Mahal, nagbigayan ho sila. Imagine niyo 'yon, nagbigayan sila sa maraming bagay. Nagkatampuhan 'yan pero nagkaayos din, 'di ba? Sa maraming bagay for sure for 11 years. Ayan, pero dito sa bagay na ito talaga medyo dito lang ako, diyan ka lang. Parang 'di ba? Wala nang bigayan. Eto, Hazel. Hazel? Yes po. Yun. Hazel, ang binabanggit mo kanina consistently nga na itong si
sana ay magiging mother-in-law mo, ini-invite ka naman. Yung sagot mo, papaano yung sagot mo? Sinabi mo ba, tita, I'm sorry, hindi po talaga ako pwedeng mag-join. Ganun ba ang naging sagot mo? Papaano paliwanag? Yes po, ganun po yung sagot ko. And then, siya naman po, yung ex-boyfriend ko, talagang sinasabihan niya yung mother niya na huwag pipilitin kung ayaw ko. Huwag Ganun po. pipilitin. Ayan, Ah, okay. Oo. At hindi naman talaga. Hindi naman ginawa. So, papaano kayo nag-arrive dito sa desisyon na, Mark, tapusin na lang natin to. Hindi tayo magkakabigayan. Dahil ba ayaw din ng partido mo? At si Mark din naman ay hindi sila willing na magbigay o pasakop sa kung kanino mang paniniwala. ah, actually po kasi sa paniniwala nila, actually sa nagka-problem kasi kami, kaya parang yung naiisip namin was parang somehow parang parusa kasi nga po bawal. So nag-decide kami na yun na nga po na mag-break na kasi parang sunod-sunod yung naging problem namin. So yung parang napag-usapan namin parang eto na ba yung parang calling ni Lord sa atin, ganyan po, kasi nga po bawal, yun po. So sabi namin, kasi walang magi-give up sa amin for now, for that, yung time na nag-uusap kami. Kaya yun po, nag-decide kami na mag-end na lang yung relationship. Ayan, for the sake of yung mga meron ding ganyan na sitwasyon na katulad ninyo, Kazel, and kay Mark nga, ano yung mga sinasabi mo na naging okay naman kasi yung relationship ninyo, no? Kayong dalawa for 11 years. Nga lang, nagkasunod-sunod na yung problema nung ito na yung mga pinag-uusapan ba? O, nung tungkol Yes na po. sa religion na kapag magpapakasal na tayo, ayan na, ano yung mga sunod-sunod na problema na biglang, eto na, biglang sumambulat sa harapan ninyo? Oo nga, kasi talagang mahirap yung parang hindi ka tanggap nung mother-in-law mo, yung Ayan gano'n, na. at saka side din nung family niya. So talagang parang mahirap, walang magi-give up talaga sa amin, Mm, sir. okay, Oo. sabi mo kanina, Kazel, hindi ka pinipilit, ini-invite ka lang, 'di ba? Opo. Never kang pinilit, pero dahil sa hindi ka pumayag, hindi ba parang meron din talagang say yung dahil hindi ka pumayag, iha hindi rin kami papayag. Parang ganun ba ang nangyari? Yes po, opo, opo. Oh, so medyo kung diyan ka lang, hindi ka pala bukas na ano to, na sumama o umanib dito sa paniniwala namin. And that's it. Ganun na lang 'yon. Walang say si Mark. Actually, sir, matagal na rin namin siyang napapag-usapan. So, Mm. so talagang several years na rin, like mga almost 4 to 5 years na rin namin siyang napapag-usapan. So, Mm. talagang sabi namin, if I were sa kanya naman, talagang devoted din siya sa Yan. belief niya. So, parang ako, nakakonsensya din naman na ako na for, he is 36 years old. Mm. So, sa 36 years old niya, yun yung belief niya. Parang somehow na ano din ako na parang nakokonsensya ako na baguhin yun kasi nakikita ko kung gaano din siya ka-devoted. Mm. At kung sakasakali, syempre merong mga magagalit, 'di ba? Sa parehong side. Ganun ba 'yon? Yes, opo, opo. Oo, okay. So ngayon, eto na, puntahan na natin. Kaya wala eh, hindi na natin na mapag-uusapan at ayaw din naman na nating banggitin, ano, kung ano pa, itong magkaibang relihiyon ninyo, nitong si Mark. Pero ito na lang, anong pakiramdam ngayon, Kazel, na yung 11 years ay parang napunta lang sa wala? Ipinahiram sa inyo. Yes, yung 11 years. Mas na-appreciate mo ba na na-spend mo yung 11 years na yan with Mark na magtatapos nang hindi siya ang ending mo? Or nangihinayang ka
na sayang yung 11 years. Sana noon pa lang seryoso na natin pinag-usapan itong bagay na 'to. Actually, sir, talagang mahirap on the first weeks talaga, parang hindi ako literal na makabangon, nasa kwarto lang, nahihirapan akong bumangon para mag-continue kasi nga nasanay ako na andyan, kasama ko siya, so ganun. Talagang mahirap kahit maligo, hindi ko kaya kasi parang I was thinking, syempre 11 years yung naging relationship. Parang seryoso din naman kami, pero yun nga lang, mahirap. Kasi baka kung itutuloy namin, hindi kami magkasundo, tapos kunwari, baka yun pa yung magiging major regret na talagang ipipilit in the future na siguro may mga anak na kami. So, mas mahirapan kami pa ganun. But of course, 'di ba, ini-imagine mo na yung sarili mo na kasama siya in the future, na pinaplano ninyo ang kasal ninyo at very ideal yung mga edad ninyo. Sabi mo nga, itong si Mark 36 years old, ikaw Hazel ay 33 years old, 'di ba? Pwede na talaga tayo magpakasal, pero where do I start now? How do I start again? 'Di ba? Yung pakikipagkilala, pakikipagkaibigan, or talagang parang gusto mo lang sabihin na the world isn't fair. Truly talagang mahirap. Tapos I was thinking of my age, like 33. So parang feeling ko, hindi ko alam kung talagang saan ka magsa-start, paano ka magsa-start. Kasi parang yung dating style this time, parang ibang-iba nung nagsa-start kami mag-date. Mhm. Parang nagiging hopeless ako. Parang ganun, no? For now, hopeless ako. Kasi talagang iba yung dating style na ngayon compared before. So, yun nga. Okay, Hazel, kumusta ang communication ninyo ni Mark ngayon? Kasi nga, I guess meron pa rin kayong communication kahit papaano, no? Wala na yung relationship, pero how can you deny na nandahil dito, nandahil sa magkaiba tayo ng religion, kinailangan na natin maghiwalay, pero ano na rin yung mga salita na nanggagaling sa partido niya, sa partido mo? May nanghihinayang ba sa kanila? Meron ba nag-iisip-isip na, baka gusto nyong, ay ano yan, sige, magbibigay na kami para sa inyong dalawa. Wala ba nagbabanggit nun? Wala po. At saka as to communication, talagang wala po. And then there were instances na syempre, meron kaming circle of friends. So, if one is invited, the other one should not go. Parang ganon. So, parang nagtatansyahan kami. Like, may invitation. Andyan ba siya? Pupunta ba siya? Tanong mo, ganon. So, ganon yung nagiging setup na. Kasi we have this same circle of friends na. So, kung may pupunta yung isa, hindi. Parang ganon. Yes, napakahirap pala talaga nung sitwasyon dahil wala naman talagang nagloko, walang samaan ng loob sa mga personal na mga ugali. Dun lang talaga sa issue na yun na magkaiba kayo ng paniniwala at walang parehong gustong magbigay. Never mo ba naisip na, sabi mo nga, ang hirap, Kuya Poy, sabi mo kanina, ang hirap nung nararamdaman ko, pero hindi mo ba naisip na, sige na nga, papasakop na lamang ako sa mapapangasawa ko? Actually, nakakaisip din naman ako, pero at the end of the day, parang ang hirap. Parang para ma-save lang yung relationship. Iniisip din talaga namin na para lang yung relationship, pero hindi kami happy with the beliefs na yun na ako. Okay. Na magkaiba kami. Oo, kung sakali, kung gusto mo,
Masakit sa tenga yun, ha? Nabagsak yung phone ni Kazel. Pero sige, habang inaayos po yan ni Kazel, tanggapin muna natin ang isang tawag naman mula sa Tagaytay na nakikinig sa atin para magbigay ng kanyang reaksyon o payo din dito kay Kazel and kay Mark na kinailangan na nga po maghiwalay. JV, magandang tanghali sa iyo, JV. Magandang tanghali po. Oo. Ano masasabi mo dito sa ikinikwento sa atin ni Kazel na punong-puno ng okay sila kaso bigat na bigat siya dahil parang ang hirap nga naman tanggapin na kailangan mo nang iwasang mahalin o tigilang mahalin yung tao nang dahil lamang sa magkaiba kayo ng pinaniniwalaan. Opo. Para sa akin po, yung sitwasyon nila, hindi naman po sila nag-away dahil lang sa paniniwala. Mhm. So, para sa akin po, medyo parang mababaw. So, sorry po, Mac, sorry po ha. Sorry po sa inyong kung may pinaniniwalaan kayo ganito ganyan. Kasi sa akin po, based sa amin, sa aking paniniwala, pagdating sa pag-ibig, kung religion nga po ba yung pinag-aano? Yes. Tama, yes. Ang religion naman po is gabay. Gabay lang para sa akin. Gabay sa mga tao. Isa lang naman ang Diyos natin. Ngayon, ang pag-ibig naman po is para sa dalawang tao na nagmamahalan. Walang makakahadlang doon kahit religion pa. Kahit ano po kung tunay yung pagmamahalan nila. Ngayon, kung si ma'am ay talagang parang hopeless na, is kung talagang hindi na po nila talaga kayang i-workout dahil talagang may sarili silang paninindigan, para sa akin is a blessing pa rin po. Kasi bakit po? Ibig sabihin, hindi ka naman po hindi ka talaga bibigyan ng Diyos na, iba po yung plano ng Diyos sa plano ng tao. Doon ka magtiwala kasi hindi ka naman ililigaw ng Panginoon. Ang pag-ibig po ay masyadong malawak, masakit. So, kung inilalayo ka ng Panginoon sa mga bagay na gano'n, ipasalamat mo na lang. Kasi kung para kayo talaga sa isa't isa, para kayo sa isa't isa. Ang religion naman po, ay alam mo nila kung ano yung pag-ibig para Yes. sa ano. So, ako po kasi hindi talaga into religion. Okay. Yung ganun lang. Sige, hindi religious person si JV, but of course, opinion mo Pero yan, JV. naniniwala po ako sa Diyos. Oo naman. Opo, naniniwala po Dapat. ako sa Diyos. Oo. Kasi magkakaiba ang turo ng mga relihiyon. Pero isa lang naman po ang Panginoon natin. Doon ka na lang sa paggawa ng mabuti. Ganun po. JV, maraming salamat dyan sa payo mong yan at doon sa opinion mo no na ibinahagi sa amin ni Kazel. Napaka-ironic nga naman, 'di ba? Yung sinabi nitong si JV na ang mga relihiyon natin itinuturo, 'di ba? Ang pagiging mabuting tao sa kapwa, ang pagsamba sa Diyos, 'di ba? Yung pag-ibig, lalong-lalo na no, yung pag-ibig, yung yan yung pinaka-base ng mga kaaralan. Pero pagdating doon sa usapin na pagka magpapakasal, magkaiba ng kinaaniban, merong mga taong naghihiwalay. O na totoo namang nag-iibigan. Oo, 'di ba? Para sa akin parang daig pa nga yung mga tao na okay, under the same roof nga sila, iisa ng relihiyon pero naglolokohan. 'Di ba? Yung mga ganoon. Hindi naturuan ng maayos o kaya hindi nila tinatanggap ng maayos yung mga aral doon sa kanilang kinaaniban kung saan man yan. Yan yung mga ganoon. Pero yan naman opinion lamang po natin at obserbasyon para doon sa iba. Ayan. So ngayon, Kazel, nag-iiwasan kayo ni Mark. Umabot na kayo doon na hindi na rin kayo friends. Ayaw mo na. Yes, po. Ano na yan, sigurado na yan. Sino ba ang nagsabi na tama na, tigil na natin to? Saan ba kayo na-pressure? Sa mga pamilya nyo ba? Sa mga taong nakapaligid? O doon lang mismo sa problema? Mutual po. Mutual na po yung namin, yung decision. Oo. Na po namin, na pag-usapan na yun na nga po.
have to end na lang talaga. Kumontra pa ba si Mark? Umapila pa? Wala na, hindi na rin ako. So, yung paghakbang nyo palayo pagkatapos ng huling beses na pag-uusap ninyo ay wala nang lingunan pa. Yes po, opo. Wala na. Wala na communication, wala na po talaga. Okay. Sa mga pamilya ninyo, wala na rin kumustahan. Wala. Doon na lang sa mga Hindi na kaibigan. kami nagkikita, sir. Oo. Nag-iiwasan talaga. Parang wala. Kasi nga po, talagang siguro iniiwasan na namin. Yan. Yeah. Pero alam mo, Kazel, parang nararamdaman ko na somehow, meron ka pang, of course, hindi madali, na ikaw ay basta na lamang payagan. Meron kasi yung nagpapaalam ka dahil feeling mo, mapagbibigyan ka, o hahabulin ka, o papaboran ka ng pagkakataon. Pero parang nararamdaman ko dahil gustong-gusto nyo, mahal na mahal nyo naman ang isa't isa. Meron ka bang ine-expect noon na gawin sana nitong si Mark na hindi niya rin naman nagawa? At syempre, masama rin ang loob mo. I don't know if I'm putting words in your mouth, sa bibig mo, no? Pero nakakasama ng loob na pumayag ka na lang, na ganun na lang yon, hindi na natin inilaban. Ito yung pagkakataon mo, Kazel, para ilabas yung nasa dibdib mo. Go ahead. Actually, okay naman. Okay yung naging breakup namin. Parang, he's a good man though. Naging mabuting partner, boyfriend naman na siya. So, as to pinaglaban, ilang years din kasi kaming ganun yung setup. So, hindi ko na kini-question yung parang give up niya na lang ng basta-basta kasi nga ilang years din naman na yun na naging ganun yung naging topic and naging issue namin. So, regret, may konti, pero Ano yun? iniisip ko na lang, regret, konti lang naman. Iniisip ko na lang na siguro God is saving us na lang, ganun po. Sa mas worst na pwedeng mangyari. Oo, na nakapasok nga kayo sa relationship pero sige ang sumbatan, baka doon pa mag-umpisa yung mga awayan kung pipilit na magkasama. Pero never, kasi alam mo, meron akong nakausap dati na, sige, ayaw nyo na makasal kami. 'Di ba? Dahil nga ayaw ng mga pamilya nila nag-live-in. Namiloso po. Hindi yan naging option para sa inyo. Hindi sila magpapakasal pero magsasama sila. Hindi align sa belief namin. Yan. Mas gusto namin ikasal kami, may blessing ni Lord, ni God. Kasi mahirap yung relationship na hindi si God yung center. Ayan. 'Di ba mas maganda yung ganyan mga pangangatwiran na binabanggit nitong si Kazel dahil yung iba hahanapan ng butas hanggang sa alam mo yung nakausap kong ganon ang ginawa hanggang ngayon para sila nag-aagawan na dito ka. Oo, dumito kayo sa atin. Tapos yung kabilang panig din, partido, dumito rin kayo sa amin. Tuloy-tuloy lang yung cycle ng tapos yan nga ang mga hirit walang blessing yung ninyo yung pagsasama ninyo pagka may konting problema kasi naman 'di ba may mga sisi 'di ba na kasi hindi kayo nabasbasan yung mga ganyan na pagsasama. Okay. So sa ngayon, Kazel, ano ang maipapayo mo doon sa mga in a relationship ngayon dahil ikaw nga ay umabot ng 11 years. 'Di ba? 11 years na maganda yung biyahe ng pagmamahalan ninyo nitong si Mark, pero wala palang destination. Nandun yung journey. 'Di ba? Nandun yung biyahe, pero wala pala kayong pupuntahan. Ano maipapayo mo doon sa mga nakikinig sa atin ngayon at sa mga nanonood sa
papaanong i-handle yung ganitong klase ng relationship? Or better yet, mas agahan ba nila na pag-usapan yung ganitong mga bagay na inaakala mo na hindi magiging problema in the future, katulad nga ng hindi magkaparehas ang inyong belief, ang inyong religion? Go ahead, Kiesel. Yes po, actually, admittedly, talagang mali din namin kasi nandun kami always na let's cross the bridge when we get there. Laging ganon. So, hindi namin siya hinarap na ng mas maaga. So, better yet, sa mga, yun, ma-advise ko, like, yun nga, if you're starting a relationship, dapat talagang merong napagkakasunduan. Talagang from the start pa lang, alam na kung sinong ganyan, sinong gaganto, para hindi na mahirapan. Tulad nung nangyayari sa amin. Ayun po. Yung sinabi mong sinong ganyan, sinong ganito, sino yung magbibigay at sino yung medyo hindi magpapasakop talaga. Pag-usapan na. 'Di ba? Sa una pa lang sa relationship, para wag nang tumagal, wag na tayo mag-aksaya ng panahon kasi in the end hindi rin naman tayo kahit gaano pa natin kamahal at gaano tayo katapat sa isa't isa. Isang masakit na katotohanan na ang hirap-hirap lunukin. So Kiesel, kumusta ang iyong status ngayon? Single ba? Ready ka ba sa mga susunod na panahon sa tingin mo na makakilala na rin ng iba? For now, hindi pa po. Kasi unfair naman na sa makikilala ko kung hindi pa ako fully healed. Gusto ko munang mag-heal na muna. Mm-mm. Tapos parang ang hirap kasi matanda. sa age ko po, parang ang hirap na muna makipag-date. Yung alam mo, hindi ko na alam kung paano ba makipag-date. Ganun. Paano ba makipag-date dati? Yung 11 years, paano kayo nag-date noon? 11 years ago ni Mark? Yung mga usual, dinner out, na mga gano'n. Oh, kain dati, no? Ngayon, kape na lang. Medyo mas mura-mura ngayon, Kiesel. Oh, kape ka. Ang hirap po kasi ngayon makipag-date kasi parang napakabilis yung facing ng mga tao ngayon actually compared to before. So yun yung mga isa din sa worries ko. And then, hindi pa talaga ako ready. Hindi pa ready naman talaga, ano? Ayan, pero si Kiesel nga po ay bata pa. Huwag mong sabihin na matanda ka na, 33 years old. 'Di ba? Na 33 pa lang. Hindi yung 33 na. 33 pa lang. Batang-bata pa. Ayan, at ganun din naman itong si Mark, 36 years old. Hindi ko na kukumustahin kung kumusta si Mark kasi sabi mo, wala naman talaga rin kayong communication na tinapos niya na para hindi na masakit, hindi nalilingon. 'Di ba? Hindi nalilingon doon sa masakit na hiwalayan na 'yon. Pero if you were to give a special message para kay Mark sa nangyari sa inyo, ano 'yun? Gusto naming marinig dito. Go, Kiesel. Sana maging happy siya kasi deserve niya naman na. And mahanap niya kung sino yung para sa kanya. Yun lang. Ikli naman. Yun lang yun. May iba pa? Yun lang. Wala na, yun lang. Baka yung mga kasunod na salita may sumabay ng luha. Ganun ba yun? Ay, wala. Wala. Hindi namin malalaman. Oo. Pero Kiesel, maraming salamat ha. And ako, bilib ako sa paniniwala mo. Okay? At sa paggalang mo rin naman. Well, of course, ginagalang rin naman nila Mark yung kanilang paniniwala. Yun nga lang, napakasakit na mayroong mga tao na tunay, tapat yung pagmamahalan nila pero kinakailangan magkahiwalay ng dahil sa magkaibang relihiyon. Mahirap pong basta kontrahin, mahirap bigyan basta ng opinyon, pero sabi ko nga kanina, napaka-ironic, pag-ibig ng tapat. Yan ang tinuturo. At yan yung sinasabi na nagliligtas
sa atin, 'di ba? Na ipinakilala ng Panginoon na ating sinasamba at pinaniniwalaan. Nga lang, ito ring paniniwalang ito ang mapaghihiwalay ang dalawang taong nagmamahalan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating H2H Confessions. Maraming salamat sa kwento mo, Hazel. Hindi man naging maganda o hindi man kayo nakarating doon sa destinasyon ng biyahe ninyo ng pag-iibigan nitong si Mark, at least, masasabi natin, at least, meron pa ring masayang journey na mananatili na lamang sa ating alaala. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.